Ang mundo ng pag-ibig ay tila larong para sa mga gwapo, mga taong may perpektong ngiti, matikas na tindig at mukhang hinulma ng kalangitan. Ngunit, paano kung sabihin kong mali ang pananaw na yan? Paano kung ang tunay na lakas ng atraksyon ay hindi nasusukat sa itsura, hindi sa laki ng katawan o kapal ng buhok, kundi sa lalim ng isipan? Ang puso ng tao ay hindi basta-basta bumibigay sa panlabas. Ito'y nahuhulog sa kung sino ang matatag, tahimik at may direksyon. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na kaakit-akit ay yung hindi kailangang magpakitang gilas. Ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa loob. Sa isang mundong puno ng ingay, yabang at pagmamayabang, may mga kaluluwang piniling manahimik, ngunit matatag. Ito ang daan ng mga Stoic, sina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca. Hindi sila mga lalaki ng kasikatan, kundi mga lalaki ng disiplina. Para sa kanila, ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa papogi o magarbong buhay. Hindi mo ito mabibili sa tindahan ng branded na sapatos o makukuha sa dami ng likes sa social media. Ang kapangyarihan, yung totoo, ay nagmumula sa loob, sa kakayahang manatiling tahimik habang ang iba ay nagkakagulo, sa pagtanggap ng katotohanan kahit masakit, at sa pagpigil ng sarili kahit gusto nang sumabog ang damdamin. Ang Stoic ay hindi nagpapadala sa init ng ulo, hindi nagpapasindak sa rejection, at higit sa lahat, hindi naghahanap ng pag-ibig para punan ang kakulangan. Dahil ang Stoic ay buo na, at ang isang taong buo hindi kailangang habulin ng pagmamahal. Dahil kusa itong lumalapit sa kanya, hindi mo kailangang maging bida sa lahat ng kwento. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Dahil ang tunay na halaga, hindi kailangang ipagsigawan. Sa isang mundo kung saan karamihan ay desperado sa atensyon, ang lalaking may paninindigan ay parang ilaw sa dilim, tahimik pero malinaw. Paninindigan, hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo. Ito'y tungkol sa pag-alam kung sino ka at paninindigan kung sino ka kahit hindi ka maintindihan ng iba. Ang mga babae, hindi sila laging naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap nila ay direksyon. Isang lalaking hindi nagpapaligoy-ligoy, isang lalaking alam kung anong gusto niya at hindi natitinag sa harap ng tukso o pagdududa. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang pinakamagaling dahil ang lalaking sapat na sa sarili niya ay hindi kailangang patunayan ng sarili sa iba. At doon nagsisimula ang tunay na atraksyon. Kapag ang presensya mo ay may bigat, kahit tahimik ka lang. Kapag ang mga desisyon mo ay hindi para magustuhan ka, kundi dahil tama ito. Dahil sa dulo, ang paninindigan ay mas kaakit-akit kaysa sa kagwapuhan. Ang isang lalaking marunong manahimik ay misteryoso, hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil pinipili niyang huwag laging magsalita. Sa panahon ngayon, kung saan lahat ay nagmamadaling magpaliwanag, ang lalaking marunong manahimik ay parang lihim na nais tuklasin. Dahil ang katahimikan, kapag may lalim, ay hindi kawalan. Ito ay presensya. Ang misteryo ay hindi gawa-gawa. Ito ay bunga ng lalim ng pag-iisip, ng kakayahang pagmasdan ng mundo, hindi para husgahan, kundi para unawain. Hindi lahat ng maraming sinasabi ay may laman. Marami ang nagsasalita, ngunit walang sinasabi. Maingay, pero hungkag. Ngunit ang taong may lalim, kahit isang tingin lang, ay ramdam. Hindi mo siya kailangang marinig para maramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Hindi mo kailangang tanungin para malaman mong may pinagdaanan na siya at higit sa lahat, may natutunan. Ang katahimikan niya ay hindi kahinaan. Ito'y kapangyarihang hindi ipinagmamalaki, kundi tahimik na ipinapadama. At doon nagsisimula ang tunay na koneksyon sa pagitan ng dalawang katahimikan na mas may saysay kaysa sa libong salita. Kapag ikaw ay kalmado sa gitna ng emosyon, hindi ka mahina, ikaw ay pambihira. Sa panahon kung kailan ang damdamin ng siyang hari at ang reaksyon ay laging nauuna bago ang pag-iisip, ang lalaking marunong humawak ng sarili niyang emosyon ay parang bato sa gitna ng bagyo. Karamihan sa atin ay nagiging alipin ng nararamdaman, galit, selos, takot, insecurities.
nagpapadala, nasisira. Ngunit ang Stoic, hindi. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil may disiplina siya. At ang disiplina, ito ang pinakamataas na anyo ng respeto. Respeto sa sarili, respeto sa kausap, at respeto sa katotohanang ang bawat kilos mo ay may timbang. Hindi ka basta sumisigaw kapag nasasaktan. Hindi ka basta umaalis kapag nabigo. Hindi mo kinokontrol ang tao, kinokontrol mo ang sarili mo. At sa mata ng mundo, lalong-lalo na sa mata ng isang babae, ang lalaking may ganitong uri ng katahimikan at kontrol ay hindi lamang kaakit-akit, kundi mapagkakatiwalaan. Dahil sa dulo, ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw, kundi sa pagpili ng katahimikan kahit pwede kang sumabog. Hindi mo kailangang maghabol, hindi mo kailangang magpa-cute, magpakitang gilas o magpakababa dahil ang taong may sariling mundo ay laging hinahangaan. Ang may direksyon, may ginagawa, may prinsipyo, sila ang hindi hinahanap pero hindi rin nakakalimutan. Kapag ikaw ay buo na, hindi dahil sa kanya, hindi dahil may pumuno sa'yo, kundi dahil pinili mong buuin ang sarili mo. Doon siya lalapit, hindi dahil kulang siya, kundi dahil naramdaman niyang may kakaiba sa'yo. Isang uri ng presensyang bihira. Presensya ng isang lalaking hindi nangangailangan pero marunong magmahal. Isang lalaking hindi sumusuko sa sarili, kaya hindi rin madaling bitawan. Kapag ang babae ay lumapit hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa paghanga, iba ang koneksyon. Hindi ito laro, hindi ito takbuhan. Ito ay paglapit sa isang mundong gusto rin niyang mapabilang. At kapag dumating ang puntong iyon na may lumapit sa iyong hindi mo hinabol, malalaman mong tama ang ginawa mong pagpili. Dahil ang pagpili sa sarili ay laging nagdadala ng tamang tao sa tamang panahon. Ang mukha, kumukupas. Ang ganda, lumilipas. Ngunit ang presensya ng isang tunay na lalaki, isang lalaking tahimik pero may bigat, isang lalaking hindi nagpapasikat pero ramdam, isang lalaking hindi hinahanap pero hindi rin nalilimutan, iyan ang mananatili sa alaala. Ikaw ba ang lalaking may lalim? O isa ka lang sa libo-libong nauubos sa kakapapansin, sa kakapakyut, sa kakahabol ng hindi para sa kanya? Ang tanong ay simple, pero ang sagot kailangang pag-isipan.